Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Utak ulit ang pag-uusapan natin ngayon, Nocturnes. At yung tanong na aking sasagutin ay, ano ang mature na lalaki? Meron akong nabasa sa Quora. Yung tanong ay exactly sa wikang English, what are the signs of maturity in a male? Ngayon, ikikritik natin ito isa-isa. Kaninong rules to? Galing kay Mukul Roy, ex-army officer. So, ang unang sign na nakalagay dito ay, men need to understand that there's nothing special in the body of random women you meet on the street or internet. Kaya, ang pwedeng maging understanding dyan, wag ka nang mag two-time o wag mo tingnan yung katawan ng ibang mga, kung ikaw ay straight, wag mo tingnan yung katawan ng mga babae na parang laruan lang. Or pwedeng ito rin maging understanding dyan. If there's nothing special in the body of random women, ibig sabihin, para magkaroon ka ng isang espesyal na relasyon, na connection, dapat kilalanin mo muna yung babae. Okay? Kilalanin mo muna siya. Tapos, pag nag-build na yung relationship nyo, yun yung mas mahalaga kaysa sa yung sexual appetite mo. Ganun yan. At kung ikaw naman ay hindi straight, kapwa lalaki yung gusto mo, ganun din. Mahalaga yung connection muna. Kung gusto mo ng meaningful na relationship. Number 2, on difficult days, being extra gentle with ourselves is maturity at its peak. Sa mga panahon na nasistress ka, pag mo masyado i-push sarili mo, matuto ka magpahinga. Yan. Pag mature ka, alam mo yung bigat na kaya mo. At alam mo ang tamang oras na bumitiw kung kailangan. At alam mo din na ang pagbitiw ay hindi nangangahulugan na pagsuko. Number 3, maturity is seeing someone's lack of effort as their lack of interest in you no matter what they say. Ano ibig sabihin yan? Huwag mo na pag-aksayahan ng panahon yung mga hindi naglalaan ng oras para sa'yo kapag nag-schedule kayo ng ganitong oras ng meetup, tas hindi sumipot. Pag mature ka, alam mo, hindi siya interesado sa'yo. At alam mo na paano tanggapin yan pag mature ka. Number 4, you don't get fit eating everything. You don't get wealthy spending everything. Huwag kang matakaw at huwag ka rin maging sakim kung gusto mo maging mature. 5, resist the urge to regret. Regrets are like old textbooks. You've already learned the lessons. Ano man yung maging resulta ng mga desisyon mo, hindi mo kailangang i-regret yun o pagsisihan kasi walang perfectong desisyon sa buhay. Ano man yung maging desisyon mo, kahit mukhang maganda yan, kuwari, naging matagumpay ka, na tanggap ka sa trabahong pinapangarap mo, pero yung pala, kaakibat nung pagtanggap na iyon, pagbitiw sa mga ibang bagay na mahalaga sa'yo, kagaya ng personal time. Naranasan ko na yan nung na-promote ako years ago. At ngayon, may administrative position pa rin ako sa aming church at nakikita ko na ganoon pa rin. Tinanggap ko yung posisyon na pinapangarap siguro na iba pero nawala man ako ng panahon para sa ibang mga pangarap ko. Yun yung naging resulta. Pero hindi ko pinagsisisihan kasi alam ko naman mababalik ko yun balang araw. Next, number 6. Your urges are your biggest enemy. Learn not to argue for nothing. Huwag kang magpadala sa emosyon. Kung mature ka, isip muna bago yung salita o kilos. 7. Self-acceptance shouldn't stand in the way of self-improvement. Recognizing that you're good enough today doesn't prevent you from getting better tomorrow. Oo, tanggapin mo yung sarili mo na ito yung imperfections mo, pero hindi ibig sabihin hindi ka na mag-aaral, hindi ka na mag-exercise, hindi ka na magpa-practice ng kung ano man yung sport mo o hobby mo. No. Patuloy pa rin dapat ang paghahasa ng kasanayan. Kahit andoon yung awareness na ito yung imperfection mo. Pero ito yung anong gagawin mo, yun yung mas mahalaga sa isang mature na lalaki. Number 8, setting boundaries is not a display of disrespect, it's an act of self-respect. Pag sinabi natin boundaries, may start at end time yung mga bagay na ginagawa mo. Hindi 24/7 job ang pagmamahal. Dapat marunong
marunong din ikaw maglagay ng hangganan sa kung ilang oras kayo, let's say, magsasama, okay? Hindi habang buhay sa lahat ng bawat segundo mo sa kanya mo ilalaan. Kapag mature ka na tao, alam mo, ulit, babalik tayo dun sa bigat. Alam mo kung hanggang saan yung kaya mo at kung kailan ka dapat bumitiw at kung kailan mo ulit pupulutin. Ganun ang maturity. At hindi yan kabastusan, kundi paggalang sa sarili. At kapag ginalang mo sarili mo, madadala mo na rin yan sa iyong interaction sa iba. Gagalangin mo na rin yung oras nila. Number 9, we've got to be grateful for things. It's easy to be ungrateful. It's too easy to not appreciate the simple things in life. Magpasalamat tayo. Ngayon, nagpapasalamat ako na hanggang ngayon, nakakapagsalita pa rin ako. May maayos akong camera. At nagpapasalamat ako sa ganitong reminder. Kasi ang gratitude, hindi pala basta nagagawa yan. Hindi yan natural yung magpasalamat. Kailangan talaga may effort. Kung gusto mong magpasalamat, dapat pag sumikapan mong tingnan yung mga bagay na hindi mo napapansin araw-araw. Yung mga pinakamaliliit, try mo. Gaya na paghinga. Diba? And number 10, chillax. So, hindi natin kailangan kumbaga, masyadong tense sa buhay. Pero hindi ko naman din masisisi ang mga kagaya ko na nag-overthink. Hindi ko rin masisi na nasa isip natin parati, dapat tayo yung pinakamagaling, dapat ma-achieve natin to. Kasi ganoon naman tayo pinalaki, diba? Sa isang kapitalistang lipunan, mahalaga ang achievement. Pero wag nating lilimutin na hindi natin buhay ang achievement. Ang buhay, mula pa sa una nating paghinga, yun na actually yung achievement And death is too late. Kasi marami na tayo, siguro habang pinapanood mo ito, marami ka nagawa sa buhay, marami ka na achievement. Kaya sabi sa isang tula, huli na yung kamatayan. Kasi kung kailan marami ka nung nagawa, doon ka palang kukunin ng kamatayan. Diba? Dapat sa simulat sa pool, hindi ka na binigyan ng pagkakataong mabuhay. Kung gusto niyang magtagumpay sa'yo. The fact na nabubuhay tayo, ibig sabihin, napagtagumpayan na natin yung kamatayan dahil nahuli siya. Alright? Kaya, chillax lang. Ano man yung magiging resulta ng desisyon mo mamaya o bukas, kung hindi ka makaka-close ng magandang deal o hindi ka matanggap sa ganitong club or trabaho o mababa yung grade mo sa ganitong subject, chillax lang. Pero hindi ko sinasabing i-deny mo yung kalungkutan. Oo, maging malungkot ka, at least andun yung self-acceptance na kung ano may nararamdaman mo at hindi mo kailangan maging masaya sa lahat ng panahon. Yun yung tunay na chillax. Kaya mong i-process yung negative emotions mo. Kasi di naman kailangan maging positive sa lahat ng oras. Yun, pwede natin pag-usapan yun sa susunod na episode na mabubunot ulit ang utak. Nakatulong ba ang video na ito? I-like mo lang dyan. O mag-comment ka rin sa ibaba. Kung may mga katanungan ka pa o may mga hindi ka napagsasang-ayon ng sign o senyales ng mature person o may mga idadagdag ka pang senyales na isang mature na lalaki. At i-share mo ang video na to sa mga iba sa tingin mo kailangan ng ganitong leksyon. Kaya hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Mahulog ka man sa iyong pag-akyat sa tuktok, nandyan pa rin naman